Si BNB Chain, isa po sa mga pinakaaktibong blockchain network sa buong mundo, ay nag-activate na ng isang major upgrade na tinatawag pong Maxwell Hard Fork. Ginawa ito sa testnet, pero kahit testnet pa lang ito, sobra pong laki ng epekto sa performance ni BNB. May mga nagsasabi pa nga na posibleng tumaas ang presyo nito hanggang $720. Pero ang tanong, ano nga ba itong Maxwell Hard Fork? Ano po ang epekto nito kay BNB? At ang mas mahalagang tanong, paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya, yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ang source po ng ating balita dito ay ang CoinGate. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang Maxwell Hard Fork at bakit po ito mahalaga. Yan, sa simpleng salita, ang hard fork ay parang malaking update o revision sa isang blockchain para po itong pag-upgrade ng buong sistema ng isang app. Pero sa kaso po ni BNB Chain, buong blockchain network ang ina-upgrade. Ang Maxwell Hard Fork ay na-activate po na po sa testnet. Ibig sabihin ay sinusubukan pa ito bago tuluyang ilagay sa mainnet o yung actual na network na gamit ng mga tunay na transaction. Isa po sa mga pinaka-importanting update ng Maxwell Hard Fork ay ang pagpapabilis ng block time. Dati inaabot po ng higit sa 1 segundo, yan, 1 second, bago po makabuo ng isang block sa BNB Chain. Pero ngayon, sa tulong po ng Maxwell, 0.75 seconds na lang kada block. Ibig sabihin ay halos kada 3 kapat na segundo may bagong block na agad. Pero hindi lang yan. Kayang gumawa ng BNB Chain ng 16 consecutive blocks, kaya mas mabilis na ngayon ang pagproseso ng libo-libong transaction kada segundo. Kung dati ay parang EDSA sa rush hour ang bilis nitong si BNB Chain, ngayon ay parang expressway na siya, mas mabilis, mas maayos at saka mas efficient. Ngayon ay paano po makikinabang ang DeFi, GameFi at saka Enterprise sa update na ito? Dahil mas mabilis na ngayon ang processing ng transaction, mas magiging attractive na po si BNB Chain sa mga developers, lalo na yung mga gumagawa ng DeFi protocols, GameFi platforms at saka enterprise level applications. Ibig sabihin ay mas dadami po ang mga bagong dApps, decentralized applications na gagamit ng BNB Chain. Mas dadami rin ang liquidity, users at saka posibilidad na mas maraming stable coins at tokens ang lilipat dito. Parang lumalawak na po ang lungsod ni BNB at mas maraming negosyo ang gustong lumipat. Ngayon ay gaano naman po kalaki ang itinaas ng transaction dito sa BNB Chain. Ayon po sa analytics firm na Nansen, tumaas po ng 49% ang transaction activity ni BNB Chain sa loob lamang ng 1 linggo. Siya ngayon ang nangunguna sa lahat ng major blockchains pagdating po sa transaction growth. Natalo po niya sina Aptos, Near, Stellar at Sonic Labs sa growth percentage. Ibig sabihin, habang marami sa mga ito ay steady lang ang galaw, si BNB ay sumisigaw ng buhay dahil sa dami ng bagong users at project na pumapasok. Ang mga decentralized exchanges or DEX sa BNB Chain ay nakapagtala na po ng higit $100 billion na transaction volume sa loob lamang ng 1 buwan. Mas mataas ito kaysa kay Ethereum na may $67 billion at pati na rin kay Solana na nasa $97 billion. Talagang napakainit ngayon ng ecosystem ni BNB. Ngayon ay paano naman po naapektuhan ng mga bagong stable coin at token ang BNB Chain? Yan, isa pa sa mga dahilan ng pag-angat ni BNB ay ang pagpasok ng mga bagong assets na sa kanyang ecosystem. At isa na po rito ang tinatawag pong USD1 stablecoin mula sa World Liberty Finance. Nagdagdag ito sa mga exchanges. Yan, nadagdag po ito sa mga exchanges at wallets, kaya mas lumaki ang liquidity ng BNB Chain. Bukod pa dyan, may bagong product rin ang VanEck, isang kilalang asset management firm, at yan po ang tokenized US Treasury Fund na tinatawag po nilang V-Bill na inilaunch po sa Binance Chain. At ang ibig sabihin nito,
Yan, mainstream finance ay unti-unti nang pumapasok dito sa mundo ng crypto at ginagamit po nila ang BNB chain bilang platform. Yan, dito naman po tayo sa kasalukuyang galaw ng presyo ni BNB. Ayan, sa ngayon si BNB ay umaakyat na. Nitong linggo ay naitala po ang kanyang presyo sa $660. Ito ay halos 13% na pagtaas mula sa pinaka baba nitong presyo ngayong buwan. Ang maganda pa rito ay na-break or nabasag na po ni BNB ang kanyang long-term trend line na pumipigil sa kanya simula pa noong December 2024. Ibig sabihin ay kung dati ay parang pader na humaharang sa pagtaas ng presyo niya, yan, ngayon ay wasak na ang pader na yan. Kung mapapanatili po niya ang presyo sa taas ng $660, malaki ang posibilidad na umakyat siya hanggang sa presyong $720. Pero kung bababa po siya ulit sa $620 o mas mababa pa sa $600, baka kailangan po niyang mag-retrace or bumalik sa dating support level na nasa $515 hanggang $530. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Yan, para sa atin bilang mga Pinoy na nag-i-invest or nagtitrade ng crypto, napakahalagang bantayan po natin si BNB ngayon. Una sa lahat, isa po siya sa top coins na ginagamit, hindi lang sa trading kundi sa pagbabayad ng fees kay Binance. Kung lalakas palalo ang ecosystem ni BNB dahil po sa Maxwell hard fork na yan, maaaring tumaas ang demand sa kanyang token. At kapag mataas ang demand, syempre tumataas din ang presyo. Pero gaya po ng laging paalala, dito sa mundo ng crypto, dapat ay maingat pa rin tayo. Dahil kahit promising ang mga developments, ang presyo ay madaling magbago base sa market sentiment, news at mga external events. Yan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang Maxwell hard fork ay isang malaking hakbang pasulong para kay BNB chain. Pinapakita nito na seryoso po ang team sa pag-improve ng kanilang network. Hindi sila basta umaasa na lang sa popularity or hype. Ginagawa nila ang dapat para mas maging scalable, efficient at saka attractive sa mga developers at saka investors. Kung ang performance at adoption ay magpapatuloy, hindi malabong maabot talaga ni BNB ang presyong $720 at baka mas mataas pa. Pero kung long-term investor ka, magandang pag-isipan kung paano mo isasama si BNB sa portfolio mo, lalo na ngayong unti-unti na siyang umaangat mula sa mababa niyang consolidation phase. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.